Hey guys, welcome back to JTD channel. For today's vlog, ngayon is Sunday. Na-invite kami ng aming ninang for the early dinner. Pero yung dinner kasi is sa Batasan. Ngayon nasa Eastwood, Quezon City kami. Sunduin muna namin yung isa naming friend sa Makati, sa Paseo. Almost more or less 13 kilometers yun. Tapos sabay-sabay na kami pupunta dun sa Batasan QC. So, let's go guys! Parang ako sa Batasan. Ayan guys, medyo traffic. 40 minutes pa kami makakarating. Sana mabilis lang. Sabit na ba yun? Sa sariling mundo, dito muna tayo. Ganun. May tent na? Tayo sa sariling natin mundo. Udi. Ano na yung drive? Yung drive-thru natin. Yun. Time check guys, ano pa lang naman, 3 o'clock pa lang. Early dinner nga, so more or less 5 p.m. Nandun kami sa house ng ninang namin. Gumraduate kasi yung anak niya sa college, UPLB. Sana all matalino guys. Mali, nag-ano lang kasi ako nagbulakpul kasi ako ng school day. So dapat kasali tayo dyan sa ano na yan. Tigo. Ano sa'yo? Oo, gusto mo cash? Gcash na. Guys, baka magutom kami. Layo yung biyahe. Ano daw? Ayun guys, na-utilize namin tong lagayan ng cup holder ba to? Ayan. Decent naman yung space. So, kasya yung malaki at saka yung maliit na McDonald's drinks. Ito guys, yung vlog natin ngayon habang susunduin natin si expensive girl. Tawag namin kasi doon yung expensive girl, si CJ. So, Mamimit niya siya mamaya. ayun. Start muna tayo sa yung mga nakita, may mga nakita akong question yung kung paano nakuha yung Kia Sonet unit ko. Ano yung mga naging requirements, yung documentation, how much yung monthly, yung down payment. So, sagutin natin yun guys. Sige. So, Boy Sonet, share mo sa kanila, how did you acquire your 2024 Kia Sonet? Ayun.
Itong unit, itong Kia Sonet na nakuha ko siya via company privilege. So sa company kasi namin entitled kumuha ng unit, may certain may ceiling price yung pwede mong kuning unit. So naghahanap ako kasi dahil galing ako sa sedan. Gusto mo Galing ako sa sedan na unit. So gusto ko naman yung medyo mini SUV or crossover. So marami akong kung i-show ko yung ginawa kong comparison sa lahat ng mga unit. So marami akong kinonsider. Yung price point, yung discount na makukuha ko, yung gulong, kasi yan, gusto ko medyo mataas na gulong, hindi yung mababang gulong lang. Nag-canvas ka? So ayun. Ang unang unit kasi, nung nag-a-apply ako, December pa ako nag-apply sa company ng privilege. So, December, ang kinuha kong unit is Kia Stonic. Kia Stonic yung kinuha ko kasi medyo mataas naman yung gulong niya, and yung discount niya, nakakuha ko ng more or less 100k na discount. So, pumasok siya sa ceiling price unit namin. So, ayun na. Pero yun, na-busy kasi ako sa na-busy kami sa wedding. January kasi yung wedding namin noon eh. So, mas marami, hindi na ako nakapag-follow up sa company kung ano yung status ng internal approval, ng mga routing for signatory for PO issuance. So, inayos ko muna yung wedding, and yun, honeymoon kami sa ibang bansa. So, pagdating lang ako ng April lang ako nag-follow up talaga nung makulit, as in nangulit ako ng status. So, via company PO siya. And okay, next question, Boy Sonet. Gaano katagal mo nakuha si Kia Sonet? Tama. Yun. Ayun. Dahil sobrang tagal nga nung nabanggit ko kanina yung From April, nagpa-follow up ka, 'di ba? April, pero hindi pa natin alam sa Philippines. Hindi ko alam, basta hindi pa siya ganoon ka trend na merong papasok na bagong Kia unit na So, Stonic pa rin yung pina-follow up ko noong March. Tapos, nung nagkaroon na ako ng approval hanggang May 30, yung nasama na ako sa listahan ng pwede nang issuean ng PO. May mga May 30 nalaman ko na phase out na si Stonic. Nalungkot ako noon kasi parang inisip ko babalik sa process kung wala ng Stonic, anong mangyayari sa procedure. So, nakausap ko naman kay yung agent na pinagtatanungan namin na meron niya daw papalit na unit. Ayun, nung ko siya nung May 30 I think. Ayun, naganda naman ako sa niya kahit wala pa siyang actual. Nagre-review talaga ako. Nire-review ko yung niya sa ibang bansa. Ayun, nagandaan naman ako. Pasok naman siya sa requirement, sa personal requirement ko na ito yung gusto kong unit. So, medyo bago ma-issue talaga bago ma-issue yung PO, maraming mga paperworks na nangyari. So, mga revisions, down payment, computation, and yung mga approval din, mga countersign. So, na-issue yung PO June 10, 2024.
with the discounted price. I think more or less 50,000 yung naging discount ko sa unit. Kaya thanks From to... from 868,000, so minus 50,000. Ilan? So lumalabas magkano na yun? 800, 18. basta 800 ang natatanda ko. Titingnan ko na lang sa screen, pero ipapakita ko na lang sa screen yung tama. Pero 819,000 yung 819,000 yung naging SRP na lang niya. Pagka-issue nung PO nung June 10, may mga tinanong lang kasi requirement sa company namin or parang kasama sa negotiation yung i-tuck in na yung LTO registration for 3 years kasi doon sa unang binigay na quotation wala yun, so pinadagdag yun. So kasi may iba palang dealership na hindi kasama yung LTO, so pinasama yun. Good thing pinasama na yung registration. So yung revision hanggang June 13 na bigay. Tas kailangan kasi gawan din ng kontrata ng internal sa company. Kasi lalabas siya, car plan siya between employer saka sa employee. June 13 nakapag down payment na, tapos may ginawa yung company ng yung authority to deliver. Kailangan yun sa corporate, mag-authority to deliver na isa-send sa sa dealership para makuha ko yung unit. So kinabukasan, June 14, nakuha ko na yung unit. Sakto nga kasi yun yung anniversary namin, 6-year anniversary namin yon nung nakuha. Kaya sabi ko, uy, saktong-sakto yung yung Pagka-deliver. yung unit. Parang Destiny. parang yung una, yung nag-phase out yung nag-phase out yung Stonic, naging Sonet, blessing in disguise. Next naman sumakto sa anniversary namin. So, ayun, ang daming blessings nun, kaya sobrang ang galing ng tempo, ang galing ng timing. Ayun, ang dami pinagdaanan bago ko makuha yung unit. Magkano naging down payment mo sa unit mo? Ayun, dahil nga company siya, meaning nun is yung company yung bibili ng unit, and pagka nabili na ng company yung unit, may car plan arrangement sa employee and employer. So, ayun. Yung ko kasi is, yung budget allotted lang sa akin is 750,000 lang. 750,000. So, kapag in-excess dyan, isi-shoulder na ng employee yung yung excess. So, yung nabanggit ko kanina, 819,000. So, minus 750,000. More or less 70,000 yung excess. Yun yung kailangan kong bayaran outright. On top of that, kailangan ko rin bayaran yung 5% ng 750,000, which is 37,500 kung di ako nagkakamali. So, Add nun. So, lumalabas nun, meron akong nag-down payment ako sa casa para ma-reserve yung unit, 10,000. Tapos, at the same time, may magkaroon ako ng 20% discount. And then, nag-down payment ako sa company ng 107,000. So, 107,000. Lumalabas 117K yung ko. Yung Pinaka-down payment yung mo. down payment ko. Yung lahat ng nilabas ko. Kumbaga. Then, Magkano nang naging monthly mo? Boy Sonet, last na. Magkano yung monthly? Magkano na lang monthly mo? ayun.
considering na PO siya, ang entitlement ko kasi is ang entitlement ko kasi guys is 50% share sa company, 50% sa employee. So lumalabas sa 750,000 na ceiling, tag 375 kami, 375. So i-divide nyo lang yung 375 sa 60 months, lalabas more or less 6,000 pesos. Yung naging monthly ko kasi may minimal interest. May minimal interest sa company. Pero sobrang minimal, siguro mga 1k siguro. So lumalabas 6,500. 6,500 yung monthly ko dito sa unit For 5. for 5 years. And after 5 years, pwede ulit akong kumuha ng unit. After 5 years, every 5 years, kuha ng unit. Ang nun is pati yung Inclusive. ang inclusive nun, for 5 years sila yung maglalakad ng LTO registration, yung insurance may certain lang din, may certain 50-50, almost 50%, pero sagot muna nila yung unang insurance for first year I think. How about And maintenance? Sa Kasama. preventive maintenance naman, ayun yung maganda guys. Ewan ko, lumabas sa computation, pakita ko sa screen as per contract. 8% lang yung share ko. 92% sa company. So kung let's say 1,000 yung 1,000 yung PMS, 1,000 pesos, 8 % ng 1,000. paano yun? 80 pesos? 80 pesos lang ako. Tapos sila 920. Ganon, 920 guys. Paano mo siya babayaran yung PM? Ano naman yon? Salary deductions. So sila muna yung magbabayad. Dumating na po kami dito sa Paseo de Roses condo. Kababa na daw. Yun. Antay namin siya. Forward. Ayun na si expensive girl. Hindi na sila. Ayun, pakita mo siya. Hello. Pakita mo siya. Ito Hello. na po si expensive girl. May baon si. Wow, may pabaon siya. Kami lang walang ba. Ayun, kamusta? Tagal na namin po din nakita. 5 months. Alak ka. Hello. Love you. Meron pa lang pa-vlog. Oo. Guys. Hi guys. Ay. Bakit Kia? Ay, yun na pala. Hindi kasi Naka-blue pa ako. ang daming cars naman, 'di ba, na pwede mong pagpilian. Specifically, ang dami ng yung mga lumalabas ngayon, tapos yung build na yung name nila. Bakit Kia? Ayun, bukod sa siyempre, number one pick ko rin kasi yung Toyota. Pero galing na rin kasi ako sa Toyota. Parang it's time naman din na hindi naman yung parang porket Toyota ka na before, Toyota ka pa rin sa susunod. Marami rin namang kumbaga dito yung competitive and same credible na Ano ba yung criteria? May criteria ba kapag bibili ka ng cars, dapat ganito, ganito? Oo, una, yung niya, siyempre yung niya, cost niya, kung pasok siya sa sa budget budget mo. Tas yung risk niya rin, yung kung gaano siya ka-durability niya. Walang duda si Toyota is talagang durable siya, napatunayan niya na 'yon.
Pero itong si Kia, Malaki yung sa gas, malakas pa sa gas, yung mga oo, ganun. ganun. Ito, hindi naman, nung napansin ko, malakas siya sa gas. Pero ngayon nga, nasa ano tayo ngayon, no? Ang dami na natin napunta, siguro lagpas 30 kilometers na tayo. Yung efficiency ko ngayon is 10.3 km per liter. Yung, ano yun, ang ibig sabihin nun, hindi siya ganun kalakas. Kumain ng gas. Oo. Mas mataas siya sa 10 km per liter. So, si Kia is Korean brand na hindi siya China. So, yung Korean car industry talagang competitive din yan pagdating sa car technology. So, plus point talaga sa akin na gusto kong i-try si Kia. Tsaka to add, since nasa kaya ko ngayon, hindi siya matagtag, hindi siya, tapos ang smooth lang ng Napansin namin sa lahat ng mga sumakay din. Oo. Kasi yung iba talagang tagtag ka, diba? Oo. Saka malaki siya. Malaki yung sakyan. Oo nga, mas smooth yung nito. First time ko makasakay ng Kia. Yun ang mga napansin po ni CJ. Sabi ko sa inyo guys observant, no? Pero itong kasama ko, lagpas 2 months ko nang kasama sa pagdadrive nito. Walang napansin. Nasa bunong ka. Yun yung maganda. Ano po, sadista po. Bakit naman namin na? Stop the car. Stop na car, bumaba along sa Commonwealth. Maturity. Though, okay siya, for sure, career din. Career Career, dapat. rin siya, workaholic. Kasi yun ako din kasi ganun more mag-work ako. Tapos, yung parang mindset talaga. Yun guys, parating na kami dito sa subdivision ng linang namin. Yun. Time check, 5:06 na po. So, yan. 14 bisita. 14 Bisita. Visit. Tagakain. Ayan. Mas After, siguro 5 labi years ng back. yung labi. Before talaga hindi naman super 5 years, pero kailangan mas matanda sa akin. Kasi yung parang nasa studies yun na mas mabilis mag-mature yung babae kasi sa lalaki. So, Hindi ako pasok. Pwede naman sino sumama. daw bang invited ni tita? Tayo lang. Saka classmate ni Zen. Si Trisha nandyan. Siyempre. Kay Zen yung event. Oo, ito yung nagano ko kay Sensen. Ang daming kotse guys. Kaya maraming bisita. Maraming scholar ng bayan dito. Hanggang sa Sabi ko, ginagawa pa ito ng mama. Ano yung nakapo? Walang hindi. Uy! Kaya pa dito. Okay guys, pag nandito kami sa bahay na to, hindi nawawala ang Bake Mac. Homemade Bake Mac by our Ninang. The best, the best. Sarap po. Giting ko muna kayo. Kain muna kami guys. Kasi by Tuesday, linggo ngayon no? Tuesday, lilipad na siya pa Australia ang aming ninang. Fave ninang. Nagbablog siya, tita eh. So yun. Siguro for this year, ito yung ano namin. Next year na ulit kami makakabalik para sa foods. Okay
Okay guys, ayan, tapos na kami. Kala namin saglit lang. Pero yun, time check 7:50. Mag-alas 8 na ng gabi. Ayun, papunta na kami sa Makati ulit. Hatid namin si Expensive Girl. Yan, tingnan natin yung fuel efficiency. Yan. Ayun guys, pabalik na kami sa Isod City. Kakababa lang namin kay Expensive Girl. So, lumalabas nasa 11 kilometer per liter yung dahil yun, fuel efficient na siya. Yan, back to Isod na kami lumalabas. 13 kilometers, 36 minutes nandun na ulit kami. Tingnan natin ulit kung magbabago ulit yung fuel efficiency niya. Ayun. Let's go! Time check, nakarating na kami sa Eastwood QC. 9:45 na. So, lumalabas yung trip natin is yung pabalik lang 2 hours, 1.56 minutes, 38.2 kilometers yung tinakbo natin, and ang fuel economy natin is 11.3 kilometer. Ngayon, masasabi ko nga guys na yun, sa tamang pag-apak lang para maging fuel efficiency itong Kia Sonet natin. Thank you sa pagsama guys. Like and subscribe guys. Thank you. Bye bye.